Dear Papa Dudut, karamihan sa atin ay dumarating sa punto ng buhay natin na nagiging desperado tayo sa pag-ibig. Yun bang tao lang pero tinuring na nating mundo. Kaya naman sa dulo ay nasaktan tayo ng husto. Yun ang eksaktong karanasan ko na gusto kong ibahagi kaya sumulat ako sa Barangay Love Stories. Ngayon pa lamang ay gusto ko nang magpasalamat sakaling mapili po ninyong basahin ang kwento ng buhay ko. Mabel na lamang ang itawag ninyo sa akin. 33 years old at taga Pangasinan. Sa kasalukuyan ay nagtatrabaho ako sa isang accounting firm bilang general clerk. Kalilipat ko lamang dito kaya medyo nangangapa pa ako sa mga trabaho. Pero masaya naman ako kasi mas inspire ako sa pagtatrabaho dahil meron na akong dahilan. Yon ay ang anak ko, Papa Dudut. Pero sa kwento ko ay mag-uumpisa ito noong 28 years old ako. Nagsimula ang lahat ng pinasok ako ng kaibigan ko sa resort na pinagtatrabahuhan niya sa Maynila. Kitchen staff ang position ko at nakilala ko doon si Reynan na katrabaho ko. Mabait siya at lahat ng mga staff sa trabaho namin ay kasundo niya. Kaya nga bilang bago ay naging palagay kaagad ang loob ko sa kanya. May isang beses noong break time namin ay lumapit sa akin si Reynan para makipagkwentuhan. At hindi ko inaasahan na magkikwento siya tungkol sa tampuhan nila ng kanyang asawang si Socorro, Papa Dudut. Hi, ikaw yung bago, di ba? Oo, Mabel nga pala pangalan ko. Ikaw? Reynan, pwede bang makiupo sa tabi mo? Oo naman. Ayan, wala naman akong kasabay kumain eh. Salamat. Wala ka pa bang kakilala rito? Meron na. Yung kaibigan ko, si Gigi, siya nagpasok sa akin dito kaso absent siya ngayon eh. May sakit yung anak niya, walang magbabantay. Medyo sakitin kasi anak nun eh. Hindi naman matulungan ng asawa sa pag-aalaga kasi laging nadidestino sa malayo. Kaya nga eh. Pero kung ako lang may anak, kahit na saang lupalo pa ako ng Pilipinas ba destino, uuwian ko pa rin mag-ina ko. Kaso, wala eh. Hanggang ngayon hindi pa rin kami nagkakaanak ng asawa ko. Ikaw, may asawa ka na ba? Wala pa. Boyfriend. Wala pa rin. Single. And ready to mingle? Hindi ko pa iniisip yung pakikipagrelasyon sa ngayon. Trabaho muna. Wag ganon. Kasi yung trabaho nandyan lang yan. Habang buhay tayong magtatrabaho. Pero yung pag-ibig minsan lang dumating. Kaya kung may nanliligaw man sa'yo ngayon, bigyan mo ng chance. Malay mo, siya na pala yung the one. The one agad? Oo, bakit? Wala naman. Napaisip lang ako kung may ganun ba talaga. Kung makapagsalita ka, parang hindi ka naniniwala na may the one ah. Naniniwala naman. Pero parang di lahat ng tao may the one. Bakit ikaw? Yung asawa mo, siya na ba yung the one mo? Nung pinakasalan ko siya, oo. Pero ngayon, parang ewan. Lalo na hindi naman niya ako mabigyan ng anak. Wala naman kaming problema eh, okay naman kami. Pareho kaming malusog kaso ayaw pa niya kasi busy pa siya sa negosyo niya. At sa sobrang subsub niya doon, wala na siyang oras sa akin. Baka naman pwede niyong pag-usapan. May kasabihan nga na communication is the key. Maraming beses ko na siyang kinausap, pero deadma lang ako sa kanya. Kapag daw kasi nagka-baby kami, hindi na niya matututukan yung negosyo niya. May point din naman siya kasi mahirap magtrabaho habang may inaalagaan kang baby. Pero matanong ko lang, ilang taon na ba kayong kasal? 5 taon na rin. Matagal na rin pala. Oo, kaya nga gusto ko magkaanak na kami. Lalo na pareho kaming hindi na bumabata. Sa bagay, may punto ka. Pero kayo pa rin talaga makakalutas ng problema nyo. Ewan ko. Sa ngayon malaki yung tampo ko sa kanya. Kaya minsan parang nawawala na ako ng gana na umuwi sa bahay namin. May asawa nga ako pero para namang wala. Buti pa yung mga single na tulad mo.
Walang pinoproblema. Wala namang taong walang problema. Oo nga naman. Pasensya ka na ah. Kasi kakakilala lang natin tapos nag-share agad ako ng problema ko. Okay lang. Willing naman akong makinig. Salamat Mabel. Lalo na wala naman ako mapagsabihan. Wala yun. Pwede mo akong kwentuhan. Sabi ng mga kaibigan ko, good listener daw ako. Yan yung gusto ko sa isang babae, yung good listener. Mabuti pa kumain na lang tayo at ikaw naman ang magkwento. Hindi ako eksperto sa pag-ibig, Papa Dudut. Pero may nakarelasyon na rin naman ako. Hindi lang kami nagtagal pero kahit papaano ay may naipayo pa rin ako sa pinagdadaanan ni Reynan. Halata sa mukha niya na na-impress ko siya sa mga sinabi ko kaya simula noon ay palagi na niyang hinihingi ang mga payo ko kapag nagkakatampuhan sila ng asawa niya. Yun din ang dahilan kung bakit kami napalapit sa isa't isa bilang magkaibigan. Masaya ako sa tuwing nakakatulong sa kanya ang mga payo ko, Papa Dudut. Gwapo si Reynan, kamukha niya si Ruru Madrid at kahit na 30 anyos na siya noon ay mukha pa rin siyang nasa early 20s. Matangkad din siya, bagay na gusto ko sa isang lalaki. Tapos matangos din ang ilong niya, moreno at may magagandang pares ng mga mata. Ako naman ay simpleng babae lang. Hindi masyadong maganda pero hindi rin naman pangit. Bago kami nagkakilala ni Reynan, 5 taon na akong single. At isa pa lang ang naging boyfriend ko. Hindi kasi ako ligawin o baka hindi lang din malakas ang apil ko sa mga lalaki. Minsan na nga akong tinukso ng nanay ko na baka hindi na ako makapag-asawa. Pero hindi ko yon dinamdam dahil hindi ko naman priority ang pakikipagrelasyon. Hanggang sa isang araw ay umamin si Reynan na nagugustuhan na niya ako, Papa Dudut. Takot ang unang reaksyon na naramdaman ko. Takot kasi nahulog na rin ako sa kanya. Pero ayokong ibalik yung pagkagustong yon sa kanya dahil may asawa na siya. Kasal sila ni Socorro at kahit wala pa silang anak ay malaking kasalanan ang makiapid sa taong may asawa na. Kaya nga sinabi ko kay Reynan na hindi kami po pwede. Sinubukan ko siyang iwasan pero lalo lang niyang pinagsiksikan ang sarili niya sa akin. Sa huli, talo ako kasi nagpadala ako sa damdamin ko. Nagkaroon kami ni Reyna ng sekretong relasyon at dumating sa punto na pumayag na rin ako na may mangyari sa amin, Papa Dudut. Nagustuhan mo ba yung nangyari sa atin? Oo, pero Pero ano? nakokonsensya ako, Reynan. Kasi mali itong ginagawa natin. May asawa ka na eh. Paano na lang si Socorro? Hindi naman niya malalaman, kaya ayos lang yun. Babae rin ako. Kung ako yung asawa mo, masasaktan ako ng sobra kapag nalaman kong may iba ka. Pero hindi ikaw ang asawa ko. At mabuti na lang kasi wala namang pakialam sa akin yun eh. Sigurado akong hindi niya ako hinahanap kasi busy yun sa negosyo niya. Sana yun na lang pinakasalan niya, imbis na ako. Pero hindi pa rin tama na lokohin mo siya. Walang lalaking magloloko kung marunong lang mag-alaga yung asawa nila. Kaya marami naghahanap ng iba kasi wala nang panahon sa kanila yung mga misis nila. Marami akong kakilalang ganyan at kasalanan yun ng mga asawa nilang babae. Ay, natatakot lang kasi ko na madamay kapag nalaman ng asawa mo ang lahat. Wala siyang malalaman kaya huwag ka na matakot. Tsaka poprotektahan kita, Mabel. Hindi ko hahayaan na masaktan ka ng asawa ko o ng kahit sino. Mahal kita eh. Talaga? Oo. Halika nga rito. Yayakapin kita. Dali. Mahal na mahal kita. Akong bahala sa'yo. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na mahal mo ko. Kasi parang ang bilis. Ganon kasi kami mga lalaki. Kapag gusto namin ng isang babae, hindi na kami nag-aaksaya ng panahon. Hindi na kami nagpapaligoy-ligoy. Kaya maniwala ka sa akin na mahal kita. Naniniwala naman ako. At masaya ako kasi mahal din kita. Minsan di ko mapigilang isipin na
Sana mas una na lang kitang nakilala kaysa sa asawa ko. Kung nagkataon, ikaw sana yung pinakasalan ko at hindi siya. Pero ano nang plano mo sa relasyon natin? Marami akong plano para sa ating dalawa. Lalo na ngayon na hindi ko na mahal si Socorro. Gusto kitang pakasalan, Mabel. Pero sana mahintay mo ako kasi hindi naman ganon kadali yung proseso ng pakikipaghiwalay dito sa Pilipinas. Sana hindi ka mainip. Susubukan ko. Basta tuparin mo yung pangako mo sa akin, ha? Oo naman. May isang salita yata ako. Natatakot ka pa ba? Hindi na. Gumaan na ang pakiramdam ko sa mga sinabi mo. Mabuti naman. Ayoko nakikita kang natatakot o malungkot kasi naapektuhan ako eh. Ewan ko ba? Lakas ng tama ako sa'yo. Paano nangyari yun? Hindi naman ako masyadong maganda. Para sa akin, ikaw yung pinakamaganda. Lagi mo yung tatandaan. Okay. Yun lang ba nagustuhan mo sa akin? Hindi lang yun, marami pa. Gusto ko rin sa isang babae yung good listener. Maalaga, maalalahanin, at inaasikaso ako. Lahat yun nakita ko sa'yo, kaya minahal kita. Sinabi ko nga sa sarili ko na ikaw na yung the one. At hindi na kita pakakawalan pa. Akin ka lang, Mabel. Reyna naman eh. Bakit? Totoo naman yung sinabi ko eh. Hindi ka lang maganda. Sexy ka pa. Ang swerte ko naman sa'yo. Balik nga. Reyna. Isa pa ulit. Sige. Yan yung gusto ko sa'yo. Magaling ka rin sa kama. Tuluyan na akong nadala ng mga matatamis na salita ni Reynan pati na rin ang mga assurance niya sa relasyon naming dalawa. Sa buong buhay ko ay noon ko lang naranasan na mahalin ang husto kaya naman masayang masaya ako, Papa Dudut. Hindi ako proud na kabit ako pero gusto ko ang pakiramdam na may nagmamahal sa akin. At wala na akong pakialam pa kahit nasabihin pa nating may asawa na si Reyna ng mga panahong yon. Ipinagpatuloy namin ang patago naming relasyon, Papa Dudut. Naging maingat kami sa mga kilos namin lalo na sa trabaho para walang makahalata sa amin. Pero kapag day off ay pumupunta si Reynan sa apartment ko para tumambay at samahan ako buong araw habang gumagawa ng mga gawaing bahay. Marami kaming binuong pangarap para sa aming dalawa sa loob ng isang buwan naming relasyon. Pero nang nabuntis niya ako, ay para akong binuhusan ng malamig na tubig noon. Doon na kasi ako nagising sa katotohanan na mali ang ginagawa namin at naisip ko na lalong magiging komplikado ang lahat sa amin kung magkakaanak kami. Kaya nakipaghiwalay ako kay Reynan, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nakonsensya ulit ako at natakot sa karma. Lalo na noong nagbunga ang bawal na pag-iibigan namin ni Reynan, Papa Dudut. Kaya nga nakipaghiwalay ako sa kanya at nag-resign sa pinagtatrabahuhan namin. Kahit papaano, may kaunting ipon pa naman ako kaya hindi na ako nagdalawang isip na mag-impake ng damit at gamit at umuwi ako sa nanay ko sa Pangasinan. Magulo ang isip ko ng mga panahon na yon pero isa lamang ang gusto kong mangyari. Yon ay ang tuluyang kaming makalayo ng anak ko kay Reynan, Papa Dudut. Hindi po niya alam na buntis ako at wala akong balak na sabihin yon sa kanya. Gusto ko na lamang magsimula ng panibagong buhay sa Pangasinan kaya umuwi ako doon. Nung una ay takang-taka ang nanay ko kasi biglaan yung desisyon ko pero noong sabihin ko sa kanya ang tungkol sa pagbubuntis ko ay naintindihan naman niya ako. Pero marami pa rin siyang katanungan kung bakit ayokong ipakilala ang anak ko sa tatay niya. Basta sinabi ko na lamang na komplikado. Mabuti na lamang dahil hindi na masyadong nag-usisa pa ang nanay ko, Papa Dudut. Kaya lang pagkalipas ng isang linggo ay bigla na lamang sumulpot sa bahay namin si Reynan. Doon na niya na lamang buntis ako at masayang masaya siya dahil sa wakas ay magiging tatay na raw siya. Nakaramdam ako ng awa kay Reynan dahil sa plinano kong ipagkait ang karapatan niya sa bata. Pero noong nag-usap kami ay sinabi niyang naiintindihan niya ang dahilan ko
at hindi siya galit sa akin. Nung una ay hindi lang malinaw sa kanya kung bakit ako biglang nakipaghiwalay sa kanya at ang masahol pa ay umalis ako sa trabaho namin kaya naging desperado siyang malaman kung saan ako pumunta. Doon na nga niya napilit ang kaibigan ko na sabihin kung nasaan ako. Naging kami ulit ni Reynan kahit na sila pa rin ni Socorro. Inilagaan niya ako at ang pagbubuntis ko hanggang sa nakapanganak ako, Papa Dudut. Mabilis na lumipas ang 3 taon pero nanatili pa rin po akong kabit ni Reynan ng mga panahong yon. Oh, eto na yung tubig mo. Salamat. Nakakatuwa yung anak natin. Ayaw pa matulog. Ang daming lakas makipaglaro. Mabuti na lang napagod na rin siya. Namimiss ka kasi ng anak natin, kaya sabik yan sa'yo. Hay, ang tagal mo rin bago umuwi sa amin. Magta3 linggo na. Dati naman umuwi ka linggo-linggo. Pasensya ka na, Mabel. Nag-iingat lang kasi ako. Nag-iingat saan? Kay Socorro. Baka kasi mahuli niya ako kaya naglalagi ako sa bahay namin. Tsaka tinutulungan ko rin siya sa negosyo niya kapag day off ko. Medyo marami kasing ginagawa tapos marami sa mga tauhan niya yung umalis. Problema na niya yun. Bakit hindi sila mag-hire ng tao para mapalitan yung mga umalis? Nagha-hire naman sila. Pero di naman ganun kadali humanap ng kwalipikado sa posisyon. Intindihin mo sana. Iniintindi ko naman. Pero baka nakakalimutan mo na may pamilya ka rito sa Pangasinan. Hindi ko naman nakakalimutan yun. Kaya nga umuwi ako ngayon eh. Namimiss ko rin kayo ng anak natin. Hay, nakakaawa yung anak mo kasi ilang araw na yan hindi natutulog ng maayos. Bakit? May sakit ba siya? Wala, pero hindi siya maganang kumain. Nung tinanong ko, sabi lang niya gusto raw niya umuwi ka na. Kawawa naman pala yung anak natin. Kaya nga sinasabi ko sa'yo na may anak kang naghahanap sa'yo kapag wala ka rito sa bahay. Ay, ilang taon na tayong ganito. Sabi mo sa akin hihiwalayan mo si Socorro pero bakit hanggang ngayon kayo pa rin ang asawa mo? Hindi kasi ganun kadali yung gusto mo mangyari. Wala akong pakialam. Kung kailangan madaliin mo, gawin mo. 3 taon na kami naghihintay ng anak mo sa'yo, Reynan. Maawa ka naman sa amin. O kahit sa anak mo lang, wag na sa akin. Mabel, huminahon ka. Mamaya magising mo sila nanay. Wala akong pakialam. Ayaw mo nun? Malalaman na nila yung totoong relasyon natin? Huwag ka namang ganyan. Hindi ko naman kayo pinababayaan ng anak ko, di ba? Halos lahat ng sweldo ko sa inyo na napupunta. Huwag mong isumbat sa amin yung mga bagay na yon kasi responsibilidad mo yon. Baka nakakalimutan mong ikaw ang sumunod sa akin dito sa Pangasinan at ikaw ang may gustong magkabalikan tayo. Hindi ko naman sinusumbat yun. Ang akin lang sana, lalo mong intindihin yung sitwasyon. O sige, para lalo mong maintindihan, sasabihin ko na sa'yo. May sakit ang nanay ko. Si Socorro yung nagpapagamot sa kanya. Siya rin yung nagpapaaral sa 2 kong kapatid. Yung isa graduating na sa college. Naging maunlad kasi yung business niya, kaya gusto raw niya tumulong sa pamilya ko. Alam mo namang ulila na si Socorro. Yung pamilya ko na ang pamilya niya. Kaya nagpapasalamat ako sa kanya at sa mga bagay na ginagawa niya. Ah, yan pala yung mga dahilan kaya hindi mo siya mabitiwan. In short, napapakinabangan mo siya. Asawa ko pa rin si Socorro. Eh ano kami ng anak mo? Alikabok lang, ganon? Hindi mahalaga, kaya wala lang? Kung alam ko lang na hindi mo kayang tuparin yung pinangako mo sa akin noon na pakakasalan mo ko para maging isang buong pamilya tayo. Sana talaga hindi na ako pumayag na makipagbalikan sa'yo. Kaya mo na walang kilalaning amang anak natin? Oo, kung katulad mo lang din naman yung magiging ama niya. Alam mo, ayaw kitang katabi. Diyan ka sa sala matulog. Mabel naman! Ayoko matulog dito! Malamok! Eh di magkulambo ka, magkatol ka, bahala ka na. Naiinis ako sa'yo. Sa loob ng 3 taon ay paminsan-minsan lamang umuwi si Reynan sa amin ang anak niya.
Bukod sa trabaho ay alam ko naman na may isa pang dahilan yon. At yon ay ang asawa niyang si Socorro. Siyempre bilang kabet ay wala naman akong karapatang magreklamo o humingi ng sobrang oras sa kanya para sa amin ang anak ko. Pero alam kong pwede ako magtampo dahil hindi pa rin niya tinupad ang pangako niya sa akin na hihiwalayan niya ang asawa niya para maging isang buong pamilya na kami, Papa Dudut. Aaminin ko na umasa ako ng husto at naniwala sa mga pangako niya. Medyo matamis kasing magsalita si Reynan at makikita mo sa mga mata niya na sincero siya. Yun din ang dahilan kung bakit pumayag ako makipagbalikan sa kanya noong pinuntahan niya ako sa Pangasinan. Naging mabuting tatay si Reynan sa anak namin at kahit na bibihira lang namin siyang makasama, lagi siyang hinahanap-hanap ng anak namin. Oo, Papa Dudut, bata pa ang anak namin pero darating ang panahon na magkakaisip din yon at mas lalo akong mahihirapan na ipaliwanag sa kanya ang sitwasyon at dahilan kung bakit hindi laging umuuwi sa bahay namin ang papa niya. Kaya nga kinausap ko si Reynan pero hindi pa rin klaro ang sagot na ibinigay niya sa akin. Lumipas pa ang 2 buwan at napansin ko na parang lalong lumayo ang loob ni Reynan sa amin ang anak niya, Papa Dudut. Ang tagal naman, kanina pa ako tumatawag eh. Hello, Mabel. Hello, Bakit ba tawag ka ng tawag? This oras na ng gabi, oh. nasan ka na? Hindi ka ba uwi rito? Mukha ba akong uuwi dyan? Eh, nasan ka nga? Nandito sa bahay namin ni Socorro. Tapos tawag ka pa ng tawag. Buti na lang natutulog na yung asawa ko. Wala akong pakialam sa asawa mo. Schedule mo na sa amin ang anak mo, kaya bakit nandyan ka? Anong schedule na pinagsasabi mo? Hoy, hindi kita amo para gumawa ng schedule ko. Pupunta ako dyan kung kailan ko gusto. Kaya hintayin niyo na lang pag-uwi ko dyan. Siraulo ka pala eh. Para lang sa kaalaman mo, hinahanap ka na ng anak mo. Hindi nga makatulog kanina kasi inaasahan niyang uuwi ka. Tapos di ka naman pala pupunta ritong tukmol ka? Ano pa kasing meron dyan sa anak mo? Bakit lagi akong hinahanap? Ikaw kaya madalas niyang kasama, hindi naman ako. Malamang tatay ka nun eh. Tapos bihira ka lang niya makasama kaya natural lang na maghabol sa'yo yung bata. Ano bang klaseng tanong yan? Para kang tanga. Basta. Uuwi na lang ako dyan pag sinipag ako. Sinipag? Ano bang klaseng dahilan yan? Huwag mo nga akong sigawan. Umayos ka. Bababaan kita. Ikaw ang umayos, Reynan. Huwag kang umasta na akala mo wala kang responsibilidad sa amin ng anak mo. Hindi ko naman nakakalimutan yun ah. Ang hirap sa'yo, masyado kang mahigpit sa akin. Kaya minsan ayoko nang umuwi dyan kasi nakakasakal ka na. At ako pa talaga ang nakakasakal? Oo! Hindi ko lang sinasabi pero nakakainis na eh. Baka nakakalimutan mo. Hindi tayo kasal. Hindi kita asawa, Mabel. Pero kung umasta ka, daig mo pa si Socorro. Nakakaumay ka na. Kaya ayoko na talaga umuwi muna dyan. Kapal ng mukha mo. Nakuha mo pang gumawa ng kwento eh kapag umuwi ka nga rito wala akong ginawa kundi makinig sa mga reklamo mo sa buhay. Tapos sa huli, ako pa pala yung masama. Baliw ka na, Reynan. Mas baliw ka! Alam mo, ewan ko sa'yo. Sana makatulog ka ng mahimbing dyan sa bahay nyo kahit na alam mo may anak ka ritong naghihintay sa'yo. Hindi ka na naawa sa bata? Mahal na mahal ka pa naman nun? Anong klaseng tatay ka? Kahit na anong sabihin mo, hindi mo pa rin ako mapapauwi dyan ngayon. Tsaka na kapag sinipag na ako. Kaya ikaw na munang bahala sa anak natin. Bata pa naman yan eh. Hindi pa niya masyadong naiintindihan ang mga nangyayari. Kaya wag mo na masyadong gawing issue. Simpleng bagay gusto mo laging gawing komplikado. Masama bang humingi ng atensyon mo? Hindi. Pero nakakapagod yung lagi ka na lang nang hihingi. Hintayin mong bigyan ko kayo ng anak natin. Huwag ka magmamadali. Kaya lalo ko nagsasawa sa ugali mong yan eh. O sige na, ibababa ko na to. Patulog na ako nung tumawag ka eh. Istorbo ka talaga kahit kailan. Sandali, Reynan! Ano ba kasi yun? Sabihin mo muna kung kailan ka uuwi. Para lang may masagot ako sa anak natin pag nagtanong. Pati ba naman yun, poproblemahin ko? Ikaw na bahala. Sige na, bye. Reynan! Reynan!
Ilang taon akong nagtiis sa kakarampot na atensyon na ibinibigay sa amin ni Reynan dahil alam kong may kahati kami sa pag-ibig niya. Pero masakit pa rin pala na malamang unti-unti na silang nagiging maayos ng asawa niya habang nasisira naman ang relasyon at pamilyang binuo namin. Kahit si Reynan ay hindi rin kayang ipaliwanag ng malinaw kung paano nangyari yon. Akala niya kasi ay magagawa na niyang iwanan si Socorro para sa amin ang anak niya pero hindi pa rin pala papadudot. Dahil nga po sa selos na nararamdaman ko ay naggalit ako kay Reynan. Naging toxic ang pagsasama namin kaya umabot sa puntong hindi na siya umuwi sa amin ng anak ko sa Pangasinan. Alam kong nandun siya sa asawa niya at doon ako nakaramdam ng habag sa sarili ko dahil hinayaan kong umabot sa punto na nagmamakaawa na kami ng anak ko sa atensyon niya. Kung umuwi man siya sa amin, madalang at madalas ay sandali lang din siya sa bahay. Hindi na rin kami gaanong kasweet sa isa't isa at hindi na niya nagagawang mga labit sa akin katulad ng dati. At mas lalo lang nadagdagan ang sama ng loob ko kay Reynan nung malamang kong nagdadalang tao si Socorro Papadudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa matapos kong malamang buntis si Socorro Papadudut. Isa lang kasi ang ibig sabihin noon, tuluyan nang mabubuo ang pamilya nila at mawawasak naman ang sa amin. Halo-halo ang emosyon ko ng mga panahong yon, lungkot, awa sa sarili ko at sa anak namin ni Reynan. Pero mas nanaig ang matinding galit. Hindi niyo ako masisisi, umasa lang naman ako na balang araw ay tutuparin ni Reynan ang pangako niya sa amin ng anak niya. Pero mukhang tuluyan na niyang kinalimutan ang lahat. Masama rin ang loob ko sa kanya kasi pinaasa niya ako na pakakasalan niya ako pag naghiwalay na sila ng asawa niya. Ang sakit-sakit kasi hindi ko alam kung may habol ba kami ng anak ko sa kanya. Naisip ko nga na wala kaming karapatan kasi kabit lang naman ako. Kung pwede ko lang baguhin ang nakaraan ay hindi ko nasusubukang pumasok sa komplikadong relasyon na yon para wala akong pinagsisisihan sa dulo. Sa kabila ng lahat ay nanaig pa rin sa akin ang pagiging nanay ko, Papadudut. Isinantabi ko ang sarili kong kapakanan dahil inisip ko yung magiging sitwasyon ng anak ko sakaling tuluyan na siyang kalimutan ng tatay niya, Papadudut. Mabel, ano ba? Bakit ka ba nanghahampas? Nakuha mo ba talagang magtanong? Eh, ang laki ng kasalanan mo sa anak mo, Reynan. Ano bang pinagsasabi mo? Wala akong kasalanan sa anak natin. Anong wala? Eh, nag-birthday yung bata pero ni anino mo hindi man lang nagpakita sa kanya. Tapos sasabihin mo wala kang kasalanan? Hoy! Kung alam mo lang na wala siyang ginawa kundi hanapin ka. Niayaw nga niya makipaglaro sa mga bisita niya nung araw na yon kasi gusto kanyang makita. Ayaw din niyang kumain kahit paborito niya yung mga hinanda sa birthday niya kasi... Problema ko pa ba yun? Eh ikaw yung nanay? Ano ka mo? Kung ayaw kumain ng anak natin, sana pinilit mo. Tapos sana, ikaw na lang yung nakipaglaro sa kanya kung ayaw niya makipaglaro sa mga bisita niya. Maliit na problema, pinapalaki mo eh. Bakit mo ako sinampal? Sige, subukan mo, sige! Pasalamat ka. Kaya ko pang kontrolin sarili ko. Kundi may kalalagyan ka sa akin. Ikaw pa talaga may lakas ng loob na magbanta? Eh kami na nga ng anak mo tong pinabayaan mo? Kahit na hindi mo sabihin, ramdam namin na ayaw mo na sa amin. Bakit? Dahil ba magkakaanak na kayo ni Socorro? Oo! Sinasabi ko na nga ba eh. Hindi mo na kami prioridad kasi mas mahal mo na yung magiging anak mo sa babaeng yon. Mahal ko pa rin naman kayo ng anak natin. Pero wag mo sanang kalimutan na asawa ko pa rin si Socorro. Kailangan niya ako nung araw ng birthday ng anak natin, kaya hindi ko siya maiwanan. Masela ng pagbubuntis niya, Mabel. Intindihin mo naman sana. 3 taon mahigit na kitang iniintindi. Sawang-sawa na akong umasa sa mga pangako mo na mukhang wala ka naman balak to pa rin pa. Aaminin ko, nitong nakaraang araw nakapag-isip ako. Tungkol saan? Sa atin,
Na-realize ko na mali pala talaga na nagkaroon tayo ng relasyon. Akala ko kasi mahal kita. Pero nabulag lang ako sa nararamdaman ko noon. Lalo na may tampuhan kami ni Socorro. Pero ngayon napatunayan ko na mas mahal ko pala talaga ang asawa ko. Tapos magkakaanak na kami. Matutupad na yung pangarap namin na magkaroon ng buong pamilya. Paano na kami ng anak mo? Hindi ko alam. Basta si Socorro at ang magiging baby namin ang mahalaga sa ngayon. Kaya pumunta ako rito para magsabi na baka matagalan bago ako makabalik ulit. Ano? Seryoso ba yan? Magli-leave si Socorro sa trabaho. Ako na muna yung papalit sa negosyo niya. Kailangan ko siyang alalayan para hindi siya masyadong ma-stress. Ang kapal ng mukha mo! Ano bang problema mo? Kanina ka pa! Kulang pa yan! Dapat sa'yo ginugulpe! Napakasama mo, Reynan! Gusto mo na namang intindihin ka namin ng anak mo? Nakakasawa ka na! Anong magagawa ko? Wala ka namang magagawa kasi mahina ka. Puro ka lang pangako, sa una ka lang magaling. Alam mo kung ayaw mo na sa amin ng anak mo, edi doon ka na uli sa asawa mo. Mabel naman! Seryoso ba yan? Seryoso ako. Ayoko na uling magmakaawa kami sa atensyon at pagmamahal mo. Kasi kung ginagawa mo lang lahat yon nang dahil sa awa sa amin ng anak mo, tigilan na natin to. Umalis ka na. Iwanan mo na kami at wag ka nang bumalik sa amin. Alis na! Pinaalis ko si Reynan pero umasa ako na pipiliin niya pa rin kami ng anak niya. Kaya lang ay muli akong nabigo. Alam ko na hindi ko na siya mapipigilan kahit na magmakaawa pa ako sa kanya at umiyak ng dugo. Para siyang bingi na walang naririnig at kitang-kita ko sa mga mata niya na desidido na siyang kalimutan kami ng anak niya. Hindi ko na rin po naitago sa nanay ko ang totoong relasyon at sitwasyon namin ni Reynan nung iwanan niya ako ng araw na yon. Pinagtapat ko kay nanay na kabit ako ng tatay ng anak ko kaya galit na galit siya sa akin. Pero sa kabila ng lahat ay mahal na mahal ko pa rin ang nanay ko, Papa Dudut. Tinulungan niya ako para makabangon sa sitwasyon ko ng panahon na yon. Naghanap po ako ng trabaho para may pangsuporta ako sa aking anak. Hindi ko na rin kasi inasahan na tutulungan pa ako ni Reynan. Gustong gusto kong magsampa ng kaso sa kanya. Pero natakot ako na baka mabaligtad ako kapag nalaman ni Socorro ang relasyon namin. Ayaw kong makulong kasi kawawa ang anak ko. Kaya pinili ko na lamang na manahimik kahit na masakit. Ang hiling ko lang sana ay makarma si Reynan dahil sa pag-abandona niya sa amin ng anak niya. Pero hindi ko akalain na magiging ganon kadali ang karma dahil pagkalipas lamang ng 3 linggo ay bigla na lamang sumulpot sa pintuan ng bahay namin ang dati kong kinakasama, Papa Dudut. Hanggang dyan ka lang sa labas ng bahay namin. Mabel, please! Papasukin mo na ako! Gusto ko makita ang anak natin! Anak ko lang, Reynan. Kahit na anong sabihin mo, ako pa rin ang tatay ng anak natin! Ikaw nga yung tatay pero hindi ka naman nagpakatatay sa kanya. Di ba iniwanan mo siya kasi magkakaanak na kayo ng asawa mo? O bakit bigla ka na lang susulpot ngayon dito sa amin? Tungkol sa bagay na yun. Kasi... Kahit na ano pang dahilan mo, hindi na kita bibigyan ng panibagong pagkakataon para bumalik sa buhay namin ng anak ko. Sinayang mo yung tsansa na binigay ko sa'yo dati, kaya magdusa ka. Doon ka na sa asawa at magiging anak nyo. Wala nang baby namin ni Socorro, Mabel. Ha? Anong sinabi mo? Nakunan si Socorro kasi nalaman niya yung tungkol sa relasyon natin. Nagalit siya sa akin. Pinagmumura niya ako. Sinumbatan. Pinalayas. Tapos dinugo siya. Dinala ko siya sa ospital. Pero huli na. Kasi wala na yung baby namin. Totoo ba yung sinabi mo? Mukha ba ako nagbibiro? Totoo lahat ng yun. Masisisi mo ba ako? Enuknukan ka ng sinungaling? Namatayan na nga ako ng anak tapos imbis na maawa ka sa akin, kung ano-ano pa mga sinasabi mo. Anong gusto mong gawin ko? Ewan ko, hindi ko alam. Mabuti pa bumalik ka na sa asawa mo. Kailangan ka ni Socorro. Hindi ka ba nakikinig? Galit siya sa akin. Pinalayas na nga niya ako sa bahay namin. Sinisisi niya ako sa pagkamatay ng anak namin.
Sana humingi ka ng tawad sa kanya. Ginawa ko na. Pero sinabi niya sa akin na hindi na niya ako kayang patawarin. Akala ko nasabi lang niya yun kasi mataas pa yung emosyon niya. Kaya ginawa ko lahat para mapatawad niya ako. Sinuyo ko siya hanggang makalabas siya sa ospital. Pero ayaw pa rin niya akong makita. Kahit na pinalayas na niya ako sa bahay namin, dun pa rin ako natulog sa labas. Hirap na hirap ako, Mabel. Kasi malamok tapos naulanan pa ako. Pero galit na galit pa rin sa akin si Socorro. May dahilan naman talaga si Socorro para magalit siya sa'yo kasi niloko mo siya. Natin. At ngayon na nawala na yung baby nyo, lalo ako nakukonsensya. Naging masamang asawa ko at tatay sa anak natin. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Kaya naisip kong umuwi rito sa inyo. Kahit na alam kong galit ka sa akin. Bakit ka lumuluhod, Reynan? Gusto ko magmakaawa sa iyo, Mabel. Patawarin mo ako kasi ang sama ko. Pakiusap. Huwag mo na ako ipagtabuyan kasi hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Galit din sa akin ang pamilya ko eh. Wala na ako mapupuntahan. Tumayo ka nga dyan. Sige na, pumasok na tayo sa loob. Pinapatawad mo na ba ako? Hindi naman kita kayang tiisin. Saka na-realize ko na hindi lang ikaw ang may kasalanan dito. Pati ako, kasi pumayag akong maging kabit mo. Pumayag akong lokohin natin si Socorro. Pasensya ka na kasi nadamay ka pa rito. Wala na rin naman tayong magagawa. Nakuha ko na rin yung karma ko nung di mo kami piliin ng anak mo. Galit ka pa rin ba sa akin? Oo, pero hindi naman ako masamang tao. Hindi kita kayang tiisin, lalo na sa sitwasyon mong yan. Kaya halika na. Pumasok na tayo sa loob ng bahay. Salamat, Mabel. Salamat talaga. Nakakaawa ang itsura ni Reyna ng panahon na yon, Papa Dudut. Halatang labis din ang pagsisisi niya dahil sa nangyari sa anak nila ni Socorro. At hindi naman ako masamang tao para tiisin at ipagtabuyan siya. Kaya nga pinatuloy ko pa rin siya sa bahay namin kahit naggalit sa kanya ang nanay ko. Pinakain at inasikaso ko si Reynan lalo na noong nagkasakit siya ng sumunod na araw. Pero pagkaraan lang ng isang linggo ay nagsabi siya sa akin na gusto niyang makipagbalikan kay Socorro. Hindi ko na pinigilan si Reynan kahit na masakit. Dahil kitang-kita ko sa mga mata niya na desidido siyang ayusin ang anumang gusot nila ng asawa niya. Kaya hinayaan ko na lamang siyang umalis sa bahay namin, Papa Dudut. Tuluyan ko nang pinutol ang namamagitan sa amin ni Reynan nang balikan niya si Socorro. Sinabi ko sa kanya na hindi ko pa rin siya tatanggalan ng karapatang maging tatay sa anak namin, pero hanggang doon na lamang yon. Alam ko kasi na hindi na ako pwedeng umasa sa kanya na pakakasalan niya ako kasi pinili na niya ang asawa niya. Tiniis ko na lamang yung sakit at lungkot habang nagpapatuloy sa buhay. Kaya lang pagkalipas ng isang buwan ay nabalitaan ko na lamang na namatay si Reynan dahil sa sakit. Matagal na pala itong may iniindang pulmonya na pinalalapan ng paninigarilyo at pag-inom ng alak noong nawala ang anak nila ni Socorro. Halos gumuho ang mundo ko nang malaman kong wala na ang lalaking pinakamamahal ko. Hindi ko alam ang gagawin at gusto kong pumunta sa burol niya pero alam kong wala naman akong karapatan. Saka sinabihan ako ni nanay na huwag ko na raw subukan kung ayaw kong magkagulo kami doon. Kaya hinayaan ko na lamang na lumipas sa mga araw at pinagdasal ko na lamang ang kaluluwa ni Reynan. Hindi ako proud sa mga karanasan ko lalo na noong naging kabit ako, Papa Dudut. Kaya gusto kong gawin ang lahat para bumawi at maging mabuting nanay sa anak ko. Hanggang dito na lamang po, Papa Dudut, ang sulat ko at maraming salamat sakaling mapili po ninyong i-ere ang kwento ng buhay ko sa Barangay Love Stories. God bless po sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Mabel. Dear Papa Dudut, magandang araw sa inyo at sa mga kabarangay natin. Ako po si Janet, 30 years old at nagtatrabaho bilang hairstylist sa isang salon dito sa Rizal.
Araw-araw ay hindi nawawala sa pananghalian namin ang pakikinig sa Barangay Love Stories. Kaya nga nagkatuksuhan ang mga katrabaho ko na magpadala daw ako ng sulat sa inyong istasyon matapos nilang marinig ang kwento ng buhay ko. Naisip ko na wala namang masama kaya bakit hindi ko subukan. Kaya sumulat kaagad ako sa inyo at umaasa po ako na mapipili po ninyong i-ere. Umpisahan ko po ang kwento sa pamilyang kinalakhan ko. Lumaki ako sa magulong pamilya. Ang nanay ko po ay pinagsamantalahan ng tatay ko kaya nabuo ako. Nung 1 taong gulang ako ay naghiwalay sila at nag-asawa ulit si nanay. Nagkaroon ako ng 2 nakababatang kapatid at doon ko naramdaman na maitsapuera sa pamilya. Paborito ng nanay ko ang pangalawa kong kapatid at paborito naman ng stepfather ko ang bunso namin. Madalas akong tinutokso ng mga kapatid ko na sampid kaya nasasaktan ako, Papa Dudut. Hanggang sa natuto akong tumayo sa sarili kong mga paa. Umalis ako sa bahay namin para humanap ng trabaho sa ibang lugar. Noong 23 years old ako ay namatay ang stepfather ko dahil sa aksidente sa motor. Nung nalaman yun ni nanay ay inatake naman siya sa puso na kinamatay niya rin. Hindi na ako nakatira sa amin pero ako pa rin ang naging punong abala sa pag-aasikaso ng burol nila hanggang libing. 2 taon lang po ang pagitan namin ng pangalawa kong kapatid, 21 years old siya noong panahong yon at may anak na. Yung bunso naman namin ay 23 years old at maagang nabuntis. Simula noon ay nagkanya-kanya na po kami ng bahay at buhay. High school lang ang natapos ko pero madiskarte naman ako. Nag-service crew ako sa isang fast food chain, nagtindera sa tindahan ng cellphone at accessories sa Mandaluyong. Bago ko nag-factory worker sa Pasig, Papa Dudut. Tuti, ano bang ginagawa natin dito sa motel? Ano pa bang ginagawa ng mag-couple sa motel? E di naglalabing-labing. Ayoko nga. Anong ayaw mo? Ayoko. Hindi pa ako handa sa sinasabi mong loving-loving. Ay, paano hindi ka handa? Hindi ka marunong, ganon. Kasama na yun dun, pero Pero ano? basta, ayoko pa sanang may mangyari sa atin kasi hindi pa naman tayo kasal. Kung alam ko lang na sa motel mo ako dadalhin, sana hindi na ako pumayag na makipag-date sa'yo ngayon. Grabe namang pagiging KJ yan, Janet. Hindi ako KJ. Sinasabi ko lang yung nararamdaman ko. Paano naman yung nararamdaman ko? Sige nga. Ha? Yung nararamdaman ko ka ako bilang lalaki. Masyado ka kasing conservative na wala sa lugar. E ano kung hindi pa tayo kasal? Mahalaga pa ba yun? Oo. Para sa akin mahalaga yung paspas ng simbahan bago natin gawin yung ginagawa ng mag-asawa. Di na yun uso ngayon. Yung kasal muna bago maglalabing-labing. Lahat ng mag-boyfriend-girlfriend ginagawa na yun ngayon. Mga barkada ko nga nakailang beses na nakascore sa mga syota nila. Tapos ako hanggang kiss pa lang sa'yo. Huwag mo namang ikumpara sa mga barkada mo yung relasyon natin. Eh kanino ko ikukumpara? Hindi ko alam. Yan yung sinasabi ko, na nararamdaman mo lang yung importante sa'yo. Hindi mo iniisip yung sa akin. Alam mo ba na kapag nagiinuman kami ng mga barkada ko, pinagtatawanan nila ako kasi wala pa raw nangyayari sa atin. At nagpapaapekto ka naman sa mga sinasabi nila. Siyempre, maapektuhan ako. Sabihin na natin na nung una, hindi. Kasi nga mahal kita at nirespeto ko yung gusto mo na wala munang mangyari sa atin. Pero hanggang kailan? Ay, hindi ko alam. Basta hindi pa ako handa. Tuturuan naman kita eh. Akong bahala sa'yo. Hindi yun tungkol doon. Tungkol saan? Natatakot kasi ako mabuntis. Para yun lang. Eh di pananagutan kita pag nabuntis kita. Hindi ko kayo tatakasan ng magiging anak natin. Kaya huwag ka nang matakot. Halika nga, palik. Tuti, ano ba? Arte mo naman. Masyado ka pang OA. Eh pareho naman tayong nasa edad na para magpamilya. Hindi mo kasi ako naiintindihan. Ikaw yung hindi makaintindi.
Alam mo kung ayaw mo, bahala ka. Alis na ako. Teka, saan ka pupunta? Basta, malayo sa'yo. Iiwan mo ako rito? Bakit hindi? Wala naman tayong gagawin dito. Saka gusto kong pag-isipan kung may patutunguhan pa ba tong relasyon natin. Kasi kung wala, edi maghiwalay na lang tayo. Huwag mo namang gawin sa akin to. Mahal kita. Hindi mo ako mahal. Kasi kung mahal mo ako, ibibigay mo yung gusto ko. Mahal ko po si Tuti at ayokong mawala siya sa akin, Papa Dudut. Kaya naman ang gabing yon ay ibinigay ko ang sarili ko sa kanya. Nakilala ko ang boyfriend ko noong 25 years old ako at pareho kaming factory worker sa Pasig. Habang ako ay nasa production ay pahinante naman siya. Kahit magkaiba kami ng department ay hindi yun nakasagabal para pormahan niya ako. Guwapo si Tuti, malakas ang apil at matamis magsalita. Kaya siguro nakuha niya ang loob ko at pagkaraan lamang ng 2 linggong panliligaw ay sinagot ko na siya kaagad. Kaya lang 2 buwan nang naging kami ay natanggal po sa trabaho si Tuti dahil sa isang issue. Simula noon ay hindi na siya naghanap ng mapapasukan at umasa na lamang sa nanay at ate niya na merong pinapatakbong maliit na tindahan sa bahay nila. Matapos may mangyari sa amin ni Tuti ay naulit pa yon ng ilang beses. At pagkatapos ay nabuntis niya ako. Takot na takot po ako noon pero sinabi niyang huwag akong mag-alala kasi kasama ko siya. Nagtiwala po ulit ako sa kanya nang sabihin niyang pananagutan niya ang anak namin. Hindi nagtagal ay nag-decide si Tuti na iuwi ako sa bahay nila hanggang sa makapanganak lamang ako. Pero nakapanganak na lamang ako at mabilis na lumipas ang 1 taon ay hindi na kami nakaalis pa sa poder nila, Papa Dudut. Doon na nga po nagsimula ang kalbaryo ko sa kamay ng kanyang pamilya, Papa Dudut. Ha, Janet! Bakit naman panay ka ng display dun sa labas natin? Kasama mo pa talaga yung apo ko? Siguro nakikipagchismisan ka sa mga kapitbahay natin doon, no? Hindi po. Pinapaarawan ko lang po si baby, ma. Pinapaarawang ka dyan. Doon pa talaga sa tabing kalsada kung saan nagkukumpulan yung mga chismosa nating kapitbahay? Hindi naman po ako nakikipagchismisan sa kanila. Dapat lang. Kasi ayokong pinagchichismisan yung pamilya natin. Nagiinit ulo ko sa mga chismosang yan, kaya dapat ayusin mo buhay mo. Huwag na huwag kang gagawa ng panibagong eskandalo. Kasi hindi pa nga halos namamatay yung usap-usapan dyan sa labasan tungkol sa pag-uwi niyo rito ni Tuti nung nabuntis ka niya. Opo, ma. Pasensya na po. Opo ma kapag nalalaman dyan. Kung alam mo lang kung gano'ng kahihiyan yung naranasan ng pamilya namin dahil sa'yo. Pero kasalanan naman po ng anak niyo kung bakit ako nabuntis. Ano ka mo? Kasalanan ng Tuti ko? Sinabihan ko siya na gumamit ng proteksyon pero hindi po siya nakinig. Magaling daw po siya o tapos nabuntis pa rin niya ako. Hoy Janet, hindi lang si Tuti yung bumuo sa batang yan. Baka nakakalimutan mong dalawa kayo. Kaya wag na wag mong sisisihin yung anak ko kung ginusto mo rin namang bumuka ka nun. Kapal ng mukha nitong babaeng to, oh. Sorry po, ma. Ano pang magagawa ng sorry mo? Nangyari na. Sa susunod, wag ka kasing masyadong nagmamarunong. Palibasa wala kang kinalakihang magulang. Walang nagturo sa'yo kung paano rumespeto. Siguro kinukonsinti ka lang ng nanay mo nung nabubuhay siya, no? Huwag naman po nating idama yung nanay ko. Nananahimik na po yung tao. Yung tanong ko, sagutin mo. O baka naman tama ako. Pinalaki kang bastos at walang respeto ng nanay mo. Hindi po totoo yan! Bakit ka naninigaw dyan? Hindi po ako bastos at may respeto po ako sa inyo. Kaya nga sa abot na makakaya ko, pinakikisamahan ko po kayo ng maayos. Kaya wag niyo naman pong sabihin na kinukonsinti lang ako ng nanay ko. At wag niyo naman po siyang pagsalitaan ng hindi maganda lalo na patay na siya. Hindi na naman maririnig ng nanay mo yung mga sinabi ko kasi nga patay na siya. Kaya bakit nagkakaganyan ka? Mauna na po ako sa inyo. Hoy, saan ka pupuntang babae ka? Doon po sa kwarto. Baka kasi gising na yung baby ko. Kita mo tong babaeng to? Hindi pa nga tayo tapos mag-usap tapos tatalikuran mo na ako? Wala na po akong sasabihin. Opinyon niyo po yan tungkol sa nanay ko kaya wala na ako magagawa. Bastos ka talaga kahit kailan.
Hindi po ako bastos. Kaya nga mas gusto ko na lang umiwas kasi baka mabastos ko pa kayo. Lalo lang kayo magalit sa akin. Sana talaga hindi na lang ikaw yung naanakan ng anak ko. Ewan ko ba naman dyan kay Tuti? Sa dami ng mga babae na mas maganda sa'yo at mapera, ikaw pa talaga yung napili. Bulag talaga ang pag-ibig. Napakamalas naman niya sa'yo. Sa totoo lang parang mas ako yung minalas. Anong sabi mo? Wala po. Puntahan ko na po yung anak ko kasi parang narinig ko nang umiyak. Baka kabagin. Ay, nakakainis ka talagang babae ka kahit kailan. Papadudot mahal ko po si Tuti at ayokong mawala siya sa akin. Kaya naman ang gabing yon ay ibinigay ko sa kanya ang lahat ng tiwala at pagmamahal ko para sa kanya. Papadudot lahat ng pakikisama ay ginawa ko para sa kanyang pamilya. Ngunit nararamdaman ko na hindi ako gusto ng kanyang ina, Papadudot, sa paraan ng pakikipag-usap nito sa akin. Simula pa lang ay ramdam ko nang hindi ako gusto ng biyenan ko. Kahit na noong unang beses pa lamang na umapak ako sa bahay nila. Noong ipakilala ako ni Tuti sa kanya ay matalim na at masama talaga ang tingin ng nanay niya sa akin. Pero inintindi ko yon dahil sinong magulang ang matutuwa na nakabuntis ang anak niyang walang trabaho tapos inuwi pa sa bahay nila. Kaya nga kinabukasan ay nagsabi ako kay Tuti na babalik na lamang ako sa nirerentahan kong apartment. Pero sinabi niya na malaki ang matitipid namin kapag sa bahay na lamang nila ako tumira, Papadudot. Idagdag ko na lang daw sa panganganak ko yung perang ipangbabayad ko sa renta. Nakinig ako sa kanya kasi ayoko namang manganak ng walang ipon. Pero sinabihan ko rin si Tuti na maghanap ng trabaho. May mga nahanap naman siya kaya lang ay madalas na panandalian lamang siya sa mga napapasukan niya. Palagi kasi siyang nasisisante o kung minsan ay siya na yung kusang umaalis kasi tinatamad na siyang pumasok. Cesarean ako noong mga anak, nag 50-50 kami ng baby ko at malaki yung nagastos namin. Kaya naman kinulang ang ipon ko at humingi kaagad ng tulong si Tuti sa nanay niya. Pinautang naman po siya kaya nakalabas kaming mag-ina sa ospital kaya lang walang araw na nagdaan na hindi yon isinusumbat sa amin ng nanay niya. Patong-patong na po yung stress ko noon, Papadudot, kasi ako lang yung regular na kumakayod sa amin ni Tuti ng panahong yon, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Isa pa lamang ang anak namin pero pakiramdam ko ay dalawa na, Papadudot. At si Tuti po yung panganay ng mga panahong yon. Nagkasundo kami na siya muna ang magbantay at mag-alaga sa anak namin noong nakabalik na ako sa trabaho. Kaya lang ay mukhang napasarap na ang kinakasama ko kaya hindi na siya nag-apply. Katwiran niya ay mas gusto na lamang niyang maging taong bahay. Kaya lang ay mas doble ang pagod ko dahil pag uwi ko sa bahay ay inaasikaso ko pa rin sila ng anak namin. Tapos ay madalas pang may sakit ang anak namin kahit sinasabi niyang inaalagaan naman niya ito ng mabuti. Hindi ko na po alam kung paniniwalaan ko siya kasi nahihirapan akong pagkatiwalaan ng mga sinasabi niya, Papadudot. Hindi nga nagtagal ay nakabayad kami sa utang namin sa nanay niya, yun yung ginamit nung nanganak ako. Kaya naman malaking luwag sa dibdib na hindi na nila yon isusumbat sa amin. Pero may isa pa po akong pangarap na gustong gusto kong matupad para sa amin ang pamilya ko. Kaya nga nagsikap ako lalo sa trabaho para makapag-ipon ng pera kaya lang ay hindi pa po sapat ang kinikita ko para masuportahan ang pangangailangan ng anak ko. Ako lang kasi ang gumagastos para sa gatas at diaper niya. Tapos kapag nagkakasakit siya ay nauubos din ang ipon ko. Sinubukan kong sabihin kay Tuti ang sitwasyon at umaasa po ako na maiintindihan niya ang pinanggagalingan ko ng panahong yon, Papadudot.
Massage mo naman ako. Masakit likod ko eh. Pagod ako. Masakit din kaya tong kamay ko. Sige na, saglit lang. Para minsan lang maglambing eh. Sige na nga. O dapa na. Yun! Lakas ko talaga sa'yo. Yan. Diyan. Sa banda yan. Masarap. Oo, solid ka talaga magmasahe. Ano ba kasing ginawa mo at sumakit likod mo? Ayun, binuhat ko maghapon yung anak natin kasi iyak ng iyak. Ayaw magpababa. Masakit din pala sa likod kapag lagi mong karga yung bata. Sana kasi umupo ka habang karga mo siya. O hindi kaya pinatulog mo para maibaba mo. Ayaw matulog eh. Kahit hikab na ng hikab. Di pa rin pumipikit yung mata. Ibang klase rin yung anak natin. Pero napatulog ko rin naman. Tapos ayun, inutusan pa ako ni nanay magbuhat ng mga order na soft drinks. Kaya masakit likod ko. Pati nga balakang ko. Dito? Oo. Aray ko naman, be. Dahan-dahan. Be, naisip ko lang. Wala ka bang planong bumukod tayo ng anak natin? Planong bumukod? Wala. Bakit ko naman maiisip yan? Kasi lumalaki na yung anak natin. Tsaka kailangan natin ng privacy. May privacy naman tayo rito sa bahay, di ba? Alin? Itong kwarto natin? Oo. Kaya bakit ko maiisip na bumukod? Palibasa, wala kang pangarap sa amin ng anak mo kaya ganyan ka. Aray! Bakit ka ba naman mahalo? Nagtatanong ka pa? Hindi ba halatang naiinis ako sa'yo? Halata, nananakit ka na nga eh. Maayos naman tayong nag-uusap kanina. Minamasahe mo pa nga ako tapos namalo ka na. Huwag ka nga sumigaw. Akala mo naman sobrang sakit ng palo ko sa'yo kung makapag-react ka dyan. Eh bakit ka ba kasi namalo? Kasi ayaw kong bumukod tayo. Oo! Bakit tayo bubukod? Maayos naman yung buhay natin dito sa bahay. Pag umalis tayo rito, gastos na naman pambayad sa renta. Kaya nga nag-iipon ako para may panimula tayo. Tsaka ikaw lang naman yung may gusto na makisiksik tayo rito sa bahay ng nanay mo eh. Hindi mo ba naririnig mga pasaring niya? Lagi niya tayong pinagsasabihan na masikip na raw tong bahay nila para sa atin. Bahay ko rin naman to kaya may karapatan ako rito. Di mo talaga ako naiintindihan. May anak na tayo, kaya dapat nakabukod na tayo. Mahirap nga bumukod. Ikaw yata yung di nakakaintindi. Ang sabihin mo natatakot ka lang. Bakit naman ako matatakot? Sige nga. Kasi batugan ka. Anong sinabi mo? Totoo naman eh. Oh, sino sa atin na nagpapasok ng pera sa pamilyang to? Sino sa atin yung nagkakandakuba sa pagkayod? Ako, di ba? Eh, ikaw tong padre de pamilya. Inaalagaan ko naman yung anak natin Inaalagaan mo nga, pero pag uwi ko, inaalagaan ko pa kayo pareho. Alam mo, pagod na akong makisama sa nanay at kapatid mo. Para namang hindi mo nahahalata na ayaw nila sa akin, tapos gusto mo pang ipagsiksikan kami rito ng anak mo? Anong klaseng padre de pamilya ka? Hindi ko naman kasalanan kung ayaw sa'yo ng nanay at kapatid ko. Kasalanan mo na yun. Ano ka mo? Kung pinakikisamahan mo sana sila ng maayos, di walang gulo sa pamilya natin. Ganun lang yun. Ako pa talaga yung walang pakisama? Alam nga namang ako o yung anak natin. Ikaw lang naman yung may problema kina nanay at ate. Dadamay mo pa ako sa kalokohan mo. Ang ayos-ayos na nga natin dito. Mabuti pa, masayin mo na lang ulit ako. Masayin mo yung mukha mo! Hindi po naging maganda ang takbo ng usapan namin ni Tuti Papadudut. Umasa ako na maintindihan niya ang pinupunto ko pero nagkamali ako, Papadudut. At nauwi pa nga ang simpleng usapan namin sa pagtatalo. Hindi ko po maintindihan ang gusto at mga katwiran niya at hindi rin niya maintindihan yon sa akin. Nang mga panahong yon ay alam kong walang patutunguhan ang usapan namin. Kaya ako na mismo ang nagpatalo at nagpakumbaba. Pero hindi ibig sabihin noon ay sinukuhan ko na rin yung pangarap kong bumukod kaming pamilya. Yun po ang hindi maintindihan ni Tuti. Sa tingin ko kasi mas gusto na niyang makitira kami sa bahay ng nanay niya kasama ang ate niya sa panghabang buhay. Ginagalang ko ang pamilya niya at nakikisama po ako sa abot ng aking makakaya. Pero habang tumatagal ay ramdam kong wala sa pamamahay na yon yung peace of mind ko. Kaya desidido po ako na bumukod na kami. Kaya lang ewan ko ba naman sa kinakasama ko hanggang sa nagdaan pa ang mga araw.
Nagulat na lamang ako dahil nakarating pala sa nanay at ate niya ang pinag-usapan naming dalawa matapos niyang magsumbong sa mga ito at palabasing ako ang masama. Walang araw simula noon na hindi ako pinaringgan ng nanay niya tungkol sa kung paano ko raw planong ilayo sa kanila ang anak namin. Pero kapag sila naman ang may kailangan sa akin, akala mo'y kung sinong maamong tupa kung umasta, Papa Dudut. Ate Suzanne, nakita mo ba si Mama? Umalis siya na malengke. Bakit mo siya hinahanap? Mag-aabot lang sana ako ng ambag para sa kuryente at tubig. Nandito naman ako. Sa akin mo nalang iabot. Kasi... Akin na sabi. Dami mo pang patalastas dyan. Ito lang? Ha? Lumaki yung bill natin ngayon kasi mainit. Baka naman pwede mong dagdagan tong ambag mo. Magkano ba? Kahit 250 lang. Ate, Yan ang gusto ko sa'yo Madali kang kausap. makikisuyo na lang ako kay Mama. Pasok na ako sa kwarto. Sige, pero teka lang. Teka lang naman, Janet. Ano yon? Baka naman may naitatabi ka pa dyan. Kulang pa ba yung bigay ko? Hindi, okay na to. Pero ako kasi yung may kailangan. Baka pwede mo akong pautangin kahit 1,000. Naku, ate. Sorry. Pero wala na akong pera rito. Anong wala? Nakita ko may nakaipit dyan sa wallet mo. Patingin ako kung wala. At bakit ko naman ipapakita sa iyo yung wallet ko? Kasi may pera dyan. Wala nga. Kung meron man budget na ng anak ko yun. Babayaran ko rin naman Pahiramin mo na kasi ako, importante lang. Sorry ate, pero importante rin kasi yung paggagamitan ko ng pera. Wala akong extra money dito. Damot mo naman, isampid lang naman kayo rito sa bahay namin. Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Nag-aambag naman kami, hindi kami nakikitira ng libre rito. Huwag mong isumbat sa akin yung ambag nyo kasi responsibilidad nyo yon. Ano kayo, siniswerte? Dapat nga wala kayo rito Kung hindi ka lang inuwi ng magaling kong kapatid. Napakadamot mo. Hindi naman sa pagmamaramot, pero sinabi ko na wala akong may papautang. Tsaka madali naman akong kausap kung meron man, alam mo yan ate. Ilang beses na ba kitang pinahiram? Kung tutuusin ako nga ang dapat magalit kasi mas marami ka pang utang na hindi nababayaran sa akin. Ay wala akong natatandaang nangutang ako sa'yo na hindi ko binayaran. Oo, kasi tuwing sinisingil kita, lagi mo ko inaaway at sinusumbatan. Kaya hindi na lang kita sinisingil kahit na nakakainis. Naiinis ka pala di sana siningil mo ko para na ipakain ko sa'yo yung pambayad ko. Tingin mo sa akin, walang pera? Kung may pera ka naman pala, bakit ka pa nangungutang? Sumusobra ka ng babae ka. Kapal ng mukha mo. Kung di ka lang nanay ng pamangkin ko, matagal na kitang sinabunutan palabas ng pamamahay na to. Naku, manda ka. Isusumbong kita kay mama. Hindi po yun ang unang beses na umutang sa akin si Ate Suzanne. Maraming beses na po at lahat ay pinagbigyan ko naman. Kaya lang may ilang utang na siyang hindi binayaran sa akin. Marami po siyang dahilan kapag sinisingil ko tapos madalas ay siya pa ang galit at nanunumbat. Ako na lang po ang nahiya kaya hinayaan ko na lamang ang mga utang niya. Pero nang panahon na yon ay naghihigpit ako ng sinturon at hanggat maaari nakabudget yung perang ilalabas ko. Hindi naman ako pumalya sa pag-aabot sa kanila ng ambag namin sa bills pero hindi nakasama sa budget ko yung pagpapautang. Kaya nga galit na galit sa akin si Ate Suzanne at kulang na lamang ay isumpa niya ako sa mga pinagsasabi niya sa akin. Kung makapagsalita siya akala mo'y hindi ako naging mabait sa kanila ng nanay niya. Nagsumbong po ako kay Tuti tungkol sa mga sinabi ng ate niya sa akin pero pinagkibit balikat lang niya yon. Pagpasensyahan ko na lang daw si Ate Suzanne kasi nga ay nangangailangan din yung tao. Sasama raw or sasama raw talaga ang loob nun kasi hindi ko na nga pinautang kahit na may naitatabi naman akong pera. Alam din kasi ni Tuti na nag-iipon ako para sa plano naming pagbukod. Dahil sa pagkampi niya sa kapatid niya ay nagalit po ako sa kinakasama ko. Hindi ko po inaasahan na mas kakampihan niya ang pamilya niya kaysa sa akin. Doon ko po naisip na hindi niya talaga kami mahal ng anak niya at sa una lang siya magaling. Kasi kung mahal niya kami, may pangarap siya sa amin kaso'y wala nga po, Papa Dudut.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sobra na ang stress ko sa poder ng biyenan ko kaya humina na rin ang resistensya ko, Papa Dudut. Nagkasakit ako noon at umabsent sa trabaho kaya lumiit ang sweldong na iuuwi ko. At nung isang beses na hindi ako nakapag-abot ng pang-ambag sa bahay, binungungaan pa ako ng nanay at ate ng kinakasama ko. At ang masakit doon ay walang ginawa si Tuti kaya sa kanya ko minunto ng galit ko. Sinisi ko siya kung bakit miserable ang buhay namin sa poder ng pamilya niya. Dahil tamad siya at wala siyang pangarap sa amin ng anak niya. Nagalit sa akin si Tuti kaya sinampal niya ako, Papa Dudut. Yun ang unang beses na pinagbuhatan niya ako ng kamay. Kitang-kita ko sa mga mata niya na wala siyang pagsisisi at pinamukha niya sa akin na kasalanan ko dahil masyado raw ako madaldal at masakit magsalita. Hindi ko siya kinausap pagkatapos ng away naming yon pero nagulat na lamang ako dahil ng mga sumunod na araw ay pinagchismisan ako ng nanay at ate niya. Naulit pa po yun hanggang sa hindi nila itinago sa akin na ako yung pinag-uusapan nila, Papa Dudut. Ang sarap nitong beefsteak. Paborito ko to, Ma. Dahan-dahan lang sa pagkain, nak. Baka mabulunan ka. Huwag ka nga magsalita habang kumakain. Nalalaglagan yung mga kanin mula sa bibig mo. Arte mo naman, ate. Oh, bakit di ka kumakain, Janet? Ayaw mo ba ng ulam? Gusto po. Makikisuyo nga ng kanin, be. Ikaw na, abot mo na yan. Kumakain ako eh. Nagdadabog ka ba? Hindi po, Ma. Nagdadabog ka eh. Saka bakit salubong yung kilay mo? Ano bang problema mo? Tatapatin ko na po kayo. Nung nakaraang araw kasi narinig ko kayo ni Ate Suzanne na pinag-uusapan ako tapos nagtatawanan pa kayo. Nung nakaraang araw? Pinag-uusapan ba natin siya, Suzanne? Ewan ko dyan sa babaeng yan, Ma. Mabuti pa, kumain ka na lang dyan, Janet. Ah, baka naman yung sinasabi mo eh yung kinwento sa amin ni Tuti tungkol sa pagiging bastardo mong anak. Tama, di ba? Ay oo, naalala ko nga. Huy, Ma, bakit mo naman sinabing kinuwento ko? Totoo naman, di ba? Kanino ba namin malalaman? Eh di sa'yo lang naman. Ma naman eh. Grabe, no? Pinagsamantalahan lang pala ng tatay mo yung nanay mo, kaya ka nabuo. Kung tutuusin, daig mo pa yung putok sa buho. Kaya siguro nung nag-asawa yung nanay mo, eh hindi ka niya paborito. Walang may paborito sa'yo sa pamilya nyo kasi bastarda ka lang. Ang kapal naman ang mukha mong insultuhin ako. Ay bakit? Totoo naman ang sinasabi ko Pati pala sa sarili mong pamilya, sampid ka lang. Parang kung ano ka lang dito sa pamilya namin. Sampid. Tama naman si Suzanne. Kaya bakit ka nagagalit, Janet? Kasi mali yung sinasabi nyo. Anong mali doon? Nanay mo nga mismo ayaw sa'yo. Kaya bakit ka pa magtataka kung kahit kami ni Mama, ayaw rin sa'yo? Ate Suzanne, tumigil ka na. Ay ba't ako titigil? Ayaw mo bang marinig ng babaeng yan? Na hindi talaga namin siya gusto sa pamamahay na to? Hindi nyo na kailangan sabihin kasi simula pa lang nung una, alam ko na yon. Nararamdaman ko na yon. Alam mo naman pala eh. Pero bakit hanggang ngayon pinagsisiksikan mo pa rin yung sarili mo sa bahay namin? Matagal ko nang gustong umalis dito pero yung magaling mong kapatid ang ayaw umalis dito. Oh, bakit ako nasisi dyan? Totoo naman ang kasalanan mo eh. Kasi hanggang ngayon nagtatago ka pa rin sa saya ng nanay mo. Sobra ka na magsalita, Janet, ha? Bakit nasasaktan ka? Hay, Janet. Kung babastusin mo lang din yung pamilya namin dito pa mismo sa loob ng bahay ko, bukas ang pinto. Umalis ka na. Aalis talaga ako! Ang tagal ko nagtiis sa pamilya nyo. Ginalang ko kayo, nirespeto, pinakisamahan. Wala akong natatanda ang ginawang masama sa inyo. Ako pa nga yung bumuhay sa anak nyo, pero ni minsan ba nagpasalamat kayo sa akin? Hindi! Wala man lang ako narinig na, salamat, Janet! Kasi puro na lang masasamang salita yung sinasabi nyo sa akin. Pagod na ako makisama sa inyo, kaya mabuti pa magkanya-kanya na lang tayo! Uy, Janet, paano naman kami ng anak mo? Isasama ko yung anak ko! Maiwan ka rito! Tutal,
Irresponsable ka namang padre de pamilya! Kay Tuti ko lang po na ikwento ang tungkol sa nakaraan ko, kaya grabing sama ng loob ang naramdaman ko nang ikwento niya yon sa pamilya niya. Pakiramdam ko ay trinaydor niya ako matapos akong insultuhin at pagtawanan ng nanay at kapatid niya. Doon na nga ako napuno at hindi ko na nakontrol ang galit ko kaya pinatulan ko na sila. Alam kong mali pero sinubukan ko namang magtimpi at magpakumbaba. Kaya lang ay masyado silang mahilig makisawsaw sa buhay ng iba na para bang wala silang sariling buhay, Papa Dudut. Nang araw na yon ay nag-alsabalutan kami ng damit at gamit ng anak ko. Hindi ko pinakinggan si Tuti matapos niya kaming pigilan at sawang-sawa na akong pakisamahan siya at ang kanyang pamilya kaya buo na ang desisyon kong umalis kami ng anak ko. Kung ayaw niyang sumama, maiwan siya sa nanay niya, total ay doon naman siya magaling. Noong matapos kong iimpake ang mga damit at gamit namin ng anak ko ay agad na akong lumabas ng bahay nila at nagtawag ng tricycle. Umiiyak ako noon pero hindi ako nagpatinag, Papa Dudut. Tinuloy ko ang pag-alis kahit na hindi ko pa alam kung saan kami pupunta ng anak ko. Buwaba kami noon sa isang fast food chain at doon ko muna inayos ang sarili ko bago ko tinawagan ang mga kapatid ko. Mabuti na lamang dahil yung bunso namin ay naawa sa kalagayan naming mag-ina kaya pinatuloy niya kami sa bahay nila. Bumiyahe kami ng ilang oras ng anak ko papunta sa Rizal kung saan sila nakatira. Marami nang nagbago sa amin ng mga kapatid ko. Kung nung mga bata kami hindi kami malapit sa isa't isa ay masasabi kong nag-mature na kami nitong tumanda na kami. Kaya nga galit na galit sila nang malaman ang naging buhay ko sa piling ng dati kong kinakasama. Sinuportahan nila ako at pinatira ng bunso kong kapatid hanggang sa makaipon ako at makabukod ng anak ko. Mahirap maging single parent pero mas naramdaman ko yung peace of mind na matagal ko nang hinahanap nang makaalis kami sa poder ng pamilya ni Tuti. Kaya lang pagkaraan ng isang araw ay bigla na lamang nagpakita sa akin sa pinagtatrabahuhan ko ang dati kong kinakasama, Papa Dudut. Janet! Sandali! Sandali lang naman oh. Usap muna tayo. Ano pa bang pag-uusapan natin? Marami! San ba kayo tumutuloy ng anak natin ngayon? Miss na miss ko na kayo eh. Wala ka ng pakialam doon. Please naman oh, pag-usapan natin to. Nakikiusap ako sa'yo. Ilang beses ko bang dapat sabihin na wala na tayong pag-uusapan? Nasabi ko na lahat bago ako umalis sa inyo. Hiwalay na tayo, tigilan mo na kami ng anak ko. Hindi ko kayang mawala kayo sa akin. Kaya sana ayusin natin to. Sige na oh. Hindi mo kami kayang mawala? Sana naisip mo yan bago tayo umabot sa ganito. Kaya nga sinisisi ko yung sarili ko kasi huli ko na naisip yung bagay na yun. Hulaan ko. Hindi mo talaga yan maiisip kung hindi nangyari sa atin to. Kaya tama lang na lumayo na kami ng anak mo sa'yo at sa pamilya mo. Kahit na mahirap maging single parent, titiisin ko kesa naman makasama pa sa iisang bubong yung nanay at kapatid mo. Alam mo kung tutuusin, matagal na nga pala akong single parent. Simula nung hindi ka na maghanap ng trabaho at umasa na lang sa pamilya mo. Kaya nga magbabago na ako. Mag-a-apply na ako ng trabaho. Sana noon mo pa yung ginawa kasi huli na ang lahat ngayon. Janet naman eh. Be, please. Huwag mo ako matawag-tawag na be. Naaalibadbaran ako sa'yo. Gusto mo bang lumaki na walang tatay yung anak natin? Mas gusto ko ng ganun kaysa naman magkaroon siya ng tatay na katulad mo. Kung alam ko lang na magiging batugang ka, sana hindi na ako pumayag na magpabuntis sa'yo. Kung makapagsalita ka, kala mo nalugi ka. At bakit hindi ba? Mahigit 1 taon din kaya akong kumayod para sa pamilya natin kasi nga tamad ka. Ako yung nanganak sa atin, di ba? Ako yung operada pero ako yung kulang na lang na magkandakuba sa pagbabalat ng buto para lang may panggastos tayo, pang-ambag sa bahay nyo at pambayad sa utang natin sa nanay mo. Tapos tingin pa rin nila sa akin masama. Kinausap ko na sila. Ayaw din naman nilang mapalayo sa anak natin. Bumalik na kayo sa bahay. Magsimula tayo ulit. Kahit na ano pang sabihin mo, hindi na ako sasama pabalik sa'yo sa bahay nyo.
Kasi pag nagtagal pa ako ron, baka masiraan na ako ng ulo. Sapat na yung ilang taong pakikisama ko sa pamilya mo, Tuti. Sapat na rin yung panahong sinayang ko sa'yo at sa pag-asa magbabago ka pa para sa pamilya natin. Gusto ko naman pagtuunan ng pansin ang kinabukasan namin ng anak mo kasi hindi mangyayari yun kung doon pa rin kami nakatira sa inyo. Sobra ka namang ma-pride. Di ba ang mga babae sumusunod sa mga asawa nila? Hindi naman kita asawa. At saka bakit kita susundin? Hindi ka nga marunong magdala ng pamilya. Kaya dyan ka na. Huwag mo na kaming guluhin ang anak ko. Hindi ninyo ako masisisi kung bakit ayoko nang sumugal muli kay Tuti. Pagod na ako maniwala sa mga sinasabi niya tapos sa huli ay hindi naman niya tutuparin. Ako lang din ang masasaktan sa dulo kasi aasa na naman ako at mabibigo. Kaya nga kahit mahirap maging single parent ay wala akong hindi kakayanin alang-alang sa anak ko. Siya po ang naging inspirasyon ko sa buhay para magsikap at magpatuloy. At sa tulong ng mga kapatid ko ay nakapagtrabaho ako ng maayos. Hindi nagtagal ay nag-resign ako sa factory at nag-aral ng hairstyling. Kung tatanungin ninyo ako kung may balita pa ako kay Tuti, meron pa naman po. May bago raw siyang kinakasama at katulad ko noon ay dinala din niya at tinira sa bahay nila ngayon. Sa totoo lang ay wala na akong pakialam sa kanila. Hindi na rin ako naghahabol ng sustento sa dati kong kinakasama para sa anak namin dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nagbabago. Ayoko lang mangonsumi habang buhay na kasama siya kaya nakipaghiwalay na ako. Sa kasalukuyan ay masaya kami ng anak ko at kahit na ilang taon na ang lumipas ay alam ko sa sarili ko na kayang-kaya kong malagpasan lahat ng pagsubok dahil kasama ko ang anak ko at ang pamilya ko. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Umaasa po ako na sana'y mapili po ninyong i-air ang kwento ng buhay ko. Maraming salamat po sa Barangay Love Stories and more power sa Barangay LS. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Janet.